Rotsi Noipi. What's this? Mag-uumaga na nang marating nila ang liblib na lugar na kung tawagin ay Baryo Matalim. May mga mangilan-ngilan bahay silang natatanaw, ngunit ni isang tao ay wala silang makita sa paligid. Nagpasya silang bumaba ng sasakyan upang magtanong kung saan makikita ang mansyon ni Don Julio. Buo na ang loob ni Junya. Wala na siyang pag-aalinlangan na harapin ang kanyang lolo. Ang takot na unang nadama ay unti-unti nang napalitan ng namuong galit sa kanyang dibdib nang malaman niya ang buong kwento ng kanyang mga magulang. Lalo pat ngayong nawawala ang kanyang Uncle Berting. Hindi niya lubos maisip na ang mismong lolo niya ang tumapos sa buhay ng kanyang ama't ina. Isa pang hinala niya ay hawak ng mga ito ang kanyang uncle. Ilang bahay na ang kinatok ni Rigor, ngunit ni isa sa mga ito ay walang nagbukas ng pinto. Sigurado silang may mga tao sa mga tahanan na iyon sapagkat may mga alagang hayop na nasa paligid ng mga ito. Akmang aalis na ang tatlo nang may nakita silang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatitig ito sa kanila. Agad naman nila itong nilapitan. Hanggang dyan na lang kayo. Tangan ito ang isang buntot pagi at may nakasukbit na itak sa tagiliran nito. Mawalang galang na po, Manong. May nais lang po kaming itanong sa inyo. May hinahanap po kasi kaming lugar. Magtatanong lang po kami ng tamang daan. Ano ang pakay nyo rito sa Baryo Matalim? Sa nakikita ko ay mga dayo kayo. Hindi nyo ba alam na mapanganib ang lugar na ito? Lalo na sa mga katulad nyong hindi taga rito. Hinahanap po namin ang mansyon ni Don Julio. Alam niyo po ba kung saan ito matatagpuan? Ano naman ang pakay niyo sa kanya, bata? Maniningil lang po kami ng pagkakautang. Sabay angat ng jacket ni Junya upang makita ng lalaki ang baril sa kanyang tagiliran. Mabuti pa ay umalis na kayo sa lugar na ito. Mapapahamak lamang kayo. Hindi niyo alam ang panganib na susuungin niyo, bata. Huwag po kayo mag-alala, Manong. Alam po namin na mapanganib sila. Ako po ay apo ni Don Julio. Ang ibig sabihin ay isa ka rin vampira. Hindi po. Nagkakamali po kayo. Hindi ako katulad nila. Nagsasabi po siya ng totoo, Manong. Sapagkat kung vampira siya, ay kanina pa siya dapat nasunog sa sikat ng araw. Sinasabi mo bang apo ka ni Don Julio? Kung gayon ang iyong ama, ay si Senyorito Jose. 20 taon na nang uli ko siyang makita. Ngunit hindi ako pwedeng magkamali. Iisa ang wangis ng inyong muka. Tama po kayo, Manong. Siya nga po ang aking ama. At ang aking ina naman ay si Maria. Kung gayon, mabuti pa ay sumunod kayo sa akin. Sasamahan ko kayo kay Apo Sotera. Siya ang pinakamatanda sa lugar na ito. Baka sakaling may maitulong siya sa inyo. Pinuntahan nga nila kung saan naninirahan ng matanda. Narating nila ang isang di kalakihang kubo. Unang kita pa lamang na matanda kay Junya ay napatulala na ito. Maluha-luha itong lumapit at yumakap sa kanya. Senyorito Jose, buhay ka?
Bakit ngayon ka lamang nagbalik? Madami na nangyari habang wala ka. Ang buong akala namin ay pumanaw ka na. Lola, nagkakamali po kayo. Hindi po akong tinutukoy niyong si Jose. Anak niya po ako. Anak? Kung gayon, nabuhay ang anak ni Senyorito kay Maria. Ang buong akala ng lahat ay kasama sa nahatulan ng kamatayan ng bata. Mabuti naman at pinalad ng Diyos na mabuhay ka iyo. Anong pakay niyo dito? Nanganganib ang buhay mo rito. Batid ko po yun, Lola. Ngunit napapanahon na po siguro upang magharap kami ni Don Julio. Naririto ako upang papagbayarin siya sa kanyang ginawa. At isa pa, malamang ay hawak nila ang aking tiyuhin na si Uncle Bert. Hindi na po siya nakabalik sa amin. Kung gayon, naparito kayo upang tapusin ang buhay ng Don. Ngayon pa lamang ay binabalaan ko na kayo. Malabong magtagumpay ang binabalak nyo. Makapangyarihan si Don Julio. Bukod sa mga kawal nitong vampira, ay may mga alaga itong aswang. Maraming salamat po, Lola, sa inyong pag-aalala. Pero hindi po ako matatahimik hanggat hindi kami nagkakaharap ni Don Julio. Nakikita ko talaga sa iyo ang Senyorito Jose. Parehas kayong matapang, lalo kung prinsipyo ang ipinaglalaban. Mga ilang taon na rin nang uli kong nakita si Don Julio. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay madalas kong makita nitong mga nakaraang araw. Madalas na ring namamataan ng mga taga dito ang pagpunta ng mga grupo ng kalalakihan na pawang nakaitim. Kung gayon tama nga ang hinala natin, malamang ay kasalukuyan nagaganap ang labanan sa pagitan ng mga kasador at mga vampira. Lola, ang mga aswang po sa lugar na ito, ano po ang balita sa kanila? Matagal-tagal na rin ang panahon lumipas. Halos maubos noon ang lahi ng aswang. Nagpatuloy kasi ang hidwaan sa pagitan ng mga vampira at aswang. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Halos karamihan sa kanila ay nasawi. Ang iba ay ginawang alipin. At may mga ngilan-ngilan na nakatakas. Lola, mabuti po at hindi inaatake ng mga vampira at aswang ang mga tao dito sa purok nyo. Hindi nila maaaring gawin yun iyo sapagkat matagal nang may kasunduan sa pagitan ng mga vampira at lehitimong naninira ang mga tao sa lugar na ito. Hindi maaaring pumaslang ng mga taga dito ang sino mang vampira o aswang. Kapalit noon ay ang pagsisilbi ng mga tao sa asyenda ni Don Julio. Ngunit hindi naman alipin ng mga taong ito. May kaukulang bayad din ang mga ito. At isa pa, sila ang unang humaharap sa kung sino mang nagtatangkang pumasok dito sa baryo matalim. Sila din ang nagkukubli sa mga sikretong nagaganap dito. Takot magkamali ang mga tao sapagkat buhay nila ang magiging kapalit. Kaya't hanggang ngayon ay nananatili ang mga sikretong iyon. Kung napapansin nyo, walang ibang dayuhan na nagagawi sa lugar na ito sapagkat agad silang binibigyan ng babala ng mga tao dito. May mga ngilan-ngilan na matitigas ang ulo kaya't napapahamak sila. Hindi na sila nakakaalis sa lugar na ito hanggang sa maging pagkain na lang sila ng mga vampira at aswang. Sa ibang lugar, namimiktima ang mga vampira, gayon din ang mga aswang. Kaya't patuloy kaming nakakapamuhay ng sagana at payapa sa lugar na ito.
at ang mga magulang mo na si Senyorito Jose at Maria ang namuno sa kasunduan na iyon. Mabuti naman po Lola at ganun ang nangyari. Oo, iyo. Kaya't malaki ang pasasalamat namin sa magulang mo. Sila ang nakapagpanatili ng kapayapaan sa lugar na ito. Hanggang sa natulan na nga sila ng kamatayan. Kailangan din kami ng mga vampire at aswang. Hindi nila magawang buwagin ang kasunduan na iyon. Bago pa sila magpaalam, ay may iniabot ang matanda. Ilang piraso ng maiiksing kawayan na pinatulis ang dulo. Ito daw ang isa sa mabisang sandata laban sa mga vampira. Mapapas lang nila ito kung maitutusok nila ito sa mismong puso ng vampira. Mag-iingat kayo, iyo. Patnubayan nawa kayo ng Diyos. Tahakin niyo lamang ang daan na ito at sa dulo niyan ay may makipot na daan. Paakyat iyo ng bundok. Sa dulo noon ay matatagpuan niyo na ang mansyon ni Don Julio. Maraming salamat po, Lola Sotera. Tuluyan na ngang umalis sila Junya. Halos 1 oras din nila tinahak ang malubak na daan bago makarating sa makipot na daan papaakyat ng bundok. Doon ay namangha sila sapagkat sa kabila ng makipot na kalsada ay napakaganda ng daan at mga tanawin dito. Ang mga puno sa magkabilang gawi ay sadyang matataas. Mayayabong ang mga ito na halos nagyayakapan na. Kaya't hindi umaabot ang sinag ng araw sa kanilang dinadaanan. Animoy pinasadya ang daan na ito. Ilang minuto pa lang nilang tinatahak ang lugar na iyon nang may natanaw silang mga taong nakaharang sa daanan. 3 taong may hawak-hawak na kadena sa di kalayuan. At sa dulo ng mga kadena na iyon ay may 3 naglalakihang aso. Hindi ito basta aso lang. Aswang ang mga ito. Bago pa man sila nakalapit ay pinakawalan na ng mga ito ang mga nakakadenang aswang. Mabilis na sumugod ito sa kanilang kinaroroonan. Agad naman silang bumaba ng sasakyan. Mabilis na binunot ni Junya ang kanyang barel. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na putok patungo sa papasugod ng mga aswang. At dahil sa angking galing nito sa paghawak ng baril, ay tinamaan niya mga ito sa ulo. Dahilan upang mabuwal ang mga ito. Nag-angilan ang mga taong may hawak ng kadena. Mga vampira pala ang mga ito. Mabilis ang pagkilos ng mga ito papasugod sa kanila. Sa isang iglap ay nasunggaban sila ng mga ito bago pa man sila makapaghanda. Tumilapon silang 3. Mabilis na nagpalit ng anyo si Ninita at Rigor. Nakipagpambuno sila sa 2 vampira. Si Junya naman ay sunod-sunod na nagpapaputok. Ngunit sa bilis ng kalaban ay hindi siya makatama ni isa. Nagulat na lamang siya nang napaibabawan siya nito. At mangkakagati na siya sa leeg nang maipangsalag niya ang kanyang kamay. Pagkagat ng vampira ay napasigaw ito. Napahiga sa sahig at naglulupasay. Unti-unting nalulusaw ang bibig nito. Sinamantala naman iyon ni Junya upang itarak ang matulis na kawayan sa likod ng vampira. Pinuntiran niya ang puso nito.
at nagulat siya sapagkat unti-unti itong naaabo. Sa di kalayuan ay natanaw niyang sugatan na si Rigor. Patuloy itong nakikipaglaban. Tinakbo niya ito upang tulungan. Ngunit nakita niya ring si Ninita. Sakal-sakal na ng vampira. Nanghihina na ito. Halos hindi na kayang lumaban. Agad niyang pinaputukan ng vampira. Tinamaan niya ito sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahilan upang mabitiwan ito ang sinasakal niya. Nanggigigil itong lumingon kay Junya. At sa isang iglap ay nasakal na siya nito. Hindi na makahinga si Junya. Damang-dama niya ang lakas ng pagkakapiga ng kamao ng vampira sa kanyang leeg. Nang biglang sumirit ang dugo nito mula sa kanyang leeg. Napansin na lamang ni Junya na tumilapon ang ulo nito. Tuluyan na siyang nabitawan ng vampira at napansin niyang si Rigor pala ang pumutol sa ulo nito. Maraming salamat, Rigor. Si Ninita, sugatan siya. Agad nilang nilapitan si Ninita upang tignan ang kalagayan nito. Ninita, may sugat ka. Huwag kang mag-alala, Rigor. Ayos lang ako. Agad niyang binuhat ang dalaga at isinakay sa kotse. Pasensya na kayong dalawa. Nadamay pa kayo sa problemang kinakaharap ko. Huwag mo nang alalahanin yon, Junya. Kasama mo kami hanggang sa dulo. Hindi ka na dapat sumama pa, Ninita. Masyadong delikado para sa'yo ang lakad na ito. Huwag mo akong maliitin, Junya. Nakalimutan mo na yata ang aswang ako. May kakayahan akong makipaglaban sa mga vampira. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, ayaw kitang mapahamak. Napangiti ng matamis ang dalaga. Agad na napansin iyon ni Rigor habang nagmamaneho. Napakunot ang noo nito. Hindi na nakatiis ang binata, kaya't agad siyang sumabat sa usapan ng dalawa. Alam mo naman palang delikado para sa kanya ang lugar na ito. Sana nung una pa lang ay hindi mo na siya sinama. Rigor, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang nagpumilit na sumama kay Junya. Ngayon, kung ganyan ang nasa isip mo, maaari mo na kaming iwan dito. Pasensya ka na, Ninita. Ayoko lang naman na nalalagay sa peligro ang buhay mo. Tama ka, Rigor. Hindi ko na dapat kayo sinama sa lugar na ito. Nadamay pa kayo sa problema ko. Hindi lang sa'yo ang problema na ito, Junya. May kinalaman din ang lahi naming aswang dito.